Uy, kamusta mga adik? Welcome nga pala sa Norem Podcast. Kung saan Norem lang kaming gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Kami nga pala ang yung source. Ako nga pala si Raf. Ako naman si CS at ito ay ang podcast na tambalan ng stand-up comedy buddies. Isang stand-up comedian at isang stand-up comedian wannabe. Stupid! Aspiring. Yung isa may show. Kailan yung show niyo? Ay, meron akong dalawa eh. Sa October 12, 2023 sa Sinauna Bar. Nag-produce nun sila Ricky. Tapos headline by Gold. Ricky, Joey, tsaka si ano ata yung nag-produce. Si Vin. Hindi ako sigurado. Pero yung grupo nila. Saan yun? Sa Sinauna Bar. Hindi ko alam yung area. Matahimik Street ba yun? Parang ganun eh. Hindi ko alam yung area. Hindi ba? Hindi. Magkano bayad? Hindi ko pa. Ay, pay what you can ata. Nakita ko sa poster. Yan natin. Talaga? Pay what you can. Okay na yun? Basta Punta lang kayo Sinauna Bar. Basta alam ko sa within the area lang ng Matalino. Sabi, chinek ko eh. Wala pang less than 1 kilometer from most. Maginhawa. Ayun. October 12. Ayun, October punta kayo. 12. Tapos sa susunod yung sa Joketoberfest. Yung Rising The Stars. Rising Stars. Rising Stars of Stand-Up Comedy. Galing mo no? Ayaw mo na magsalita kaya binigay mo na sa akin. Stick talaga. Yung details. October 12 kailan? Sa Weekend Dogs. Na pare. Na-promote ka na nakaraan. Pero ulit-ulitin natin para. Tayo na kahit naman, alam mo, ang solid mag-promotion. Ako, di pa lang ticket sales namin dun eh. Ngayon, sa show na Rising. Alam ko 3. Ang sabi ko sa sarili ko, basta kapag makapilit ako ng at least 10. Kasi ang hirap mag-promote. Nag-hard sell na ako. Kasi sobrang dami din talagang show. Hindi ko alam kung na-overwhelm sila. Kasi hindi naman ako yung shot caller dito sa ano. Ano lang ako dito. Opener. Pero sobrang dami, no? Oo. Magkano ticket? 500 ang isa. Ang pagkakaalala ko, 500. Pag pwede kaming manood. Pero, tingnan namin. Ayun yung ano ba? Ayun sa stand-up. Napansin mo yung huling episode natin, hindi ko na kinakat. Hindi ko na kinat yung mga long silence. Tinatamad na ako, pre. Ang dami eh. Kaya sabi ko, hayaan mo na lang. Tayo na lang mag-improve. Hindi na lang yung editing yung i-improve ko. Tapos napansin ko pag yung tingin ko, yung boses ko parang hindi convincing palagi. Parang hindi ko sinasabi ko pala. Pero alam ko naman yung sinasabi ko. Pero pag lumalabas sa bunganga ako, parang, kung kayo makikinig, parang hindi ako maniniwala. Parang ganun. Hindi ko pa nga napapakinggan yung ano natin. Yung alin. Hindi ko na pinakinggan yung last 2 episodes natin. Hindi ko pinakinggan. Ay, oo nga pala. Hindi mo na in-edit. Hindi ko in-edit yung huling nakat yung ano yun, yung vibrator. Vibrator. Pero pinakinggan ko siguro yung nung na-upload na. Pero nung alam mo yun, nung in-edit ko. Parang nagdadasal nga ako, sana walang kailangan i-blip dito. Kasi tinatamad ako. May sakit din kasi ako last week kaya. Oo nga pala. Anong sakit mo? Ubosipon pare. Pati nga si Ali may sakit na rin. Ngayon? Nahawa. Kasi nakikivape siya sa akin eh. Ay, nakikivape ako sa vape niya. SL yan. Ewan ko sa kanya kung mag-SL siya. Bakit tinatamad. Pero the whole weekend wala akong ginawa eh. Ano lang eh. Dito lang sa bahay. Anong ginawa mo? Nanood lang. Nanood ng... hindi. Nag-work ako. Ilang movies ang napanood mo? Walaan ko. Kung 2 per day tapos simula nung last recording tayo mga... Hindi ako nakanood masyado noon. Pero sige, hula mo. Sige. Kung 2 per... So mga 10. Tama. Hindi ko alam. Hindi ko check. Pero marami. Na ano nga ako ngayon eh. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko sa ginagawa ko ngayon. Bakit? Parang feeling ko productive ako pero nanonood lang naman ako. Kasi feeling ko dineprive ko yung sarili ko sa movies. The past. Ang okay, no? Ang arte. Parang titignan ko na problema. Pero parang ito yung daily life ng mga tao. Manonood. I-entertain yung sarili nila. Pero ngayon ko lang nararamdaman. Ngayon ko lang talaga kayang umupo ng
3 hours para manood. Hindi ko talaga maintindihan bakit. Ngayon. Ba't ngayon pa? Anong pinaka-tumatak na ano sa'yo? Na movie? Yung yung Top Gun. Top Gun Maverick. Hanggang ngayon, pag napupunta yung kwentuhan sa movies, yun pa rin yung Top Gun pa rin. Pwede ba yung last recording yun pa rin talaga? Hindi ako makapaniwala doon sa visuals. Sobrang ganda. Tapos, alam mo yun, sobrang naalala ko si Tom Cruise kasi, di ba, notorious siya na kasama siya sa kulto, yung Scientologist. Tapos, kaya hindi ako nanonood ng movie niya dahil dun. Hindi lang talaga ako ganun na tawag dito? Fan? Hindi interesado. Tapos nung pinanood ko, putang galing pala nito sobro. Si Tom Cruise? Oo. Tapos alam mo yung mga, ewan ko yung mga totoo yung mga naririnig na dyslexic siya. Sabi ko, paano siya nagkakabisa ng lines? Ganun. Kung dyslexic siya. Totoo ba? Dyslexic? Yun yung mga, hindi ko alam kung chismis o totoo eh. Pero hindi daw niya kaya magbasa eh. Yung kanya-kanyang lang. Impromptu lang siya. Sabi. Siguro, pag iniisip ko, kung hanapan ko ng sense to, kung dyslexic siya, baka may binabayaran siya para basahin yung lines niya. Tapos kakabisaduhin na lang niya. Kasi hindi niya kaya magbasa eh. Ano ba yung dyslexic? Yung nagbabali-baligtad yung ano? Oo, tama. Totoo ba yun? Parang hindi ko ma-imagine kung paano. Totoo yun. Hindi totoo. Alam ko totoo, pero paano kaya siya nangyayari? Nagbabasa ka ng libro, nagpapalit-palit yung letters. Oo, ganun. Yung yung nire-register ng utak mo, baliktad yung ibang letters. Yung pag tinitignan mo. Hindi mo naman pinipili, pero yun yung ganun nakikita ng mata mo. Kasi di ba ang mata extension ng utak. So pag tinitignan mo yun, yung nire-register ng utak mo, baliktad. Pero wala akong magagawa pag ganun. Galing yun. Hindi mo na ata may tatama yun pag dyslexic ka. Kasi yung, ewan ko, hindi naman kami dito, psychologist. Psychologist ka ba? Ako? Oo. Parang. Kaya nagsasalita lang kami galing sa namin. Sa puwet namin. Pero alam ko hindi na naitatama yun. Hanggang pagtanda mo, baligtad yung yun. Oo. Kaya yun hindi ko maintindihan. Ba't ang galing niya umarte? Baka di totoo yun, no? Saan ba galing yung chismis na yun? Dati kasi, di ba yung course ko nung college sped? So, yun yung mga ginagawa nilang example, ganun, yung mga prof na walang originality. Yun yung palaging maririg mo example, si Helen Keller, sila Tom Cruise, Chris Aquino na may sinasabi may ADHD. Pero ewan ko kung totoo yun o naniniwala na lang. Alam mo yun, yung pagpaulit-ulit mo sinasabi isang bagay kahit ikaw naniniwala ka. Tapos ang source pala si Lolit Solis. No? GDS. No? Si Christopher. Pag naalala ko yung prof ko nung college yun, parang bubong-bubo ako sa kanya. Tapos naalala ko, galit na galit din yung mga kaklase ko. Kasi, siya, yung typical na, ang tingin niya sa amin mga anak. Tapos nina-narcissist niya kami. Paano? Di ba yung, tawag dito, napaka-usual naman sa mga magulang, yung mga old school na magulang na narcissist sila. Yung mataas yung tingin nila sa sarili nila. Ganun. Na hindi ka tama kasi mas bata ka. Parang ganun yung prof namin. Na tingin niya sa amin mga anak niya, kaya ginaganon niya kami. Ganun. Bawal kayo mag-isip ganun. Kung ano sabihin niya. Hindi ka pwede hindi mo pwede questionin. Ay, pala. Kasi sila yung tama. Sa nila. Kasi sila yung expert, sila yung prof nila. Tapos wala ka ng tama. Tapos naalala ko dati, pag binabalik mo sa kanya yung mga sinasabi mo, niya, nagagalit siya. Halimbawa, magbibigay ako ng example. Kunyari, may pina-project siya. Tapos nagbigay siya ng instruction. Tapos nung nakita niya yung project, bakit ganito? Ma'am, kasi sinabi mo ganito eh. Tapos nagagalit siya pag binabalik sa kanya yung sarili. Ewan mo talaga, napaka-narcissist talaga. May ganyan akong prof dati din na bawal recitation. So magtatanong siya. Tapos pag sinagot mo, tama yung sagot mo, di ba? Tapos sabi niya, hindi, ganito kasi yan. Tapos yung sasabihin niya, parehas lang din yung sinabi ng estudyante. Kamot kami lahat lagi sa yun yung sinabi namin.
ano lang yun, part-time siya na hindi ko na kung buhay pa siya, matanda. Ano yung substitute teacher? Hindi substitute, tawag din yung mga hindi regular na prof. Irregular. Proby? O parang mga ganun. Part-timer. Sa PUP ba to? Hindi, sa URS. URS. Ayun lang. Quantum prof. Ano pa ba mga napagkaabalahan mo nito? Ay, nung ano pala, di ba nanood tayo ng tawag dito, ng reggae dun sa tama, no? Bakit Manila. din natin pinag-uusapan yun? Kumusta ang experience? Parang tagal ko rin din nanood ng ganun na. Umalis din naman tayo agad. Mm. Yung mga noticeably na observation ko. Noticeably. Napaka-pretentious pakinggan. Pero sige, yung mga observation ko. Ang daming lasing naman. Hindi lasing eh. May lasing ba? Sila Hindi tayo umabot sa sila lasing tatay. Oo. hindi siya lasing, ganun lang talaga siya. Bida-bida lang. Pero bibigyan natin ng context Sige. natin. Yung una sa lahat, nauna yung headliner. Sobrang first time kong sobrang bago sa akin yung concept na nauna yung kasi yun yung pagkakakwento mo eh. Sila yung main attraction eh. Sila yung dun sa lineup, sila yung pinakakilala. Oo. Yung natural So high. sila yung nauna kasi siguro uwi na sila. Or pinagitna sila. Hindi ko alam kung Hindi nga bakit. gitna yun eh. Gitna ba yun? Parang sila Ayun yung na, third performer. Or baka may nauna. Kasi pagdating natin may ano na. O siguro nga, 3, pang-4 siguro. So yun, mahabang, tawag dito? Ang haba ng set. Sobrang haba ng set nila. Isang oras. Isang oras, isang set. Nakakapagod din pa bilang audience ah. Parang you're asking too much. Ewan ko sa kanila, normal ba yun? Normal ba na ganun kahaba yung mga gig? O pag yung mga ganong kasikat na, bibigyan ka ng mahabang time talaga sa stage. Isipin mo yung yung tawag dito? Rakrakan, 'di ba? 3 songs lang sila per set. Pero mas matagal din yung setup ah. Matagal yung setup, no? Matagal ang setup sa music. Kasi sa comedy, aakyat ka na lang. Tapos, ayun. Yan din yung mali ko eh. Kinukumpara ko sa comedy. Ang haba ng set nila, ganun. Nakakapagod bilang audience member na makikinig ka ng mga kanta for 1 hour sa isang banda. Feeling ko dapat ilimit sa 3. Pero yung kanta kung ganun kasi ang haba ng lineup pare. 4 na kanta lang yata yung inano nila eh. Mahaba lang talaga yung kanta. Kaya umabot ng ganong katagal. Yun sabi, tig for 4 lang silang kanta. Sila Monja. Naging 3 nga lang eh. Ay, ilang kinanta nila? 3, 4. Hindi ko maalala. Pero matagal. Okay din. Basta 4 songs lang ata. Yun ang sabi. Pero hindi naman masusunod yun, no? Lalo pag may mga tao na more, nagagano. Pag iniisip mo kasi, ano oras tayo umuwi? 11. 11 na nakakailan pa lang sila. Ilan? Pang 5 pa lang ata sila Monja nun. Isipin mo hanggang alas 4 ba ito ng umaga? Nakakapagod naman. Sa audience? Oo. Pero, ano ba? Kasi sa music siguro, pwede mong sabayan ng ng inom, ng kwento. Hindi niyo sa napansin mo yun. Pwedeng mangalngalan yung mga tao kahit may nagpe-perform. Kahit di nakikinig sa nasa stage. Ang bomba, yun nga ang bomba sa kanila pag walang pumalakpak sa dulo. Yun ang bomba, no? Kasi alam mo hindi nakikinig, nagkwentuhan lang sila the whole time. Papalakpak lang yung pag nasa dulo na. That's our set na gano'n. Hindi nga ito that's our set eh. Kaya announce lang yan. Last song namin, ganyan. Pero no-rem din eh, no? Yun, naging bearable yung paghihintay pag nagsiset up sila. Kasi may tubig dun, nakainom ako eh. Tinanong ko si Monja, baka naman may tubig tayo dyan. May baon. Tubig ba? Andun, sabi niya, tama-tama, dala ko yung dispenser. Lagi may dalang dispenser. Kaya alam mo yun, lumilipad lang yung oras pag nag-set up. Pero alam mo yun, nung doon tayo, may napansin ako sa'yo eh. Ano? Nag-iba ka magsalita eh. Pag kausap mo yung mga kababata mo. Paano? Hindi ko maalala, pero iba talaga. Ay, hindi, naalala ko pala. Yung, ikaw na ba? Kayo na ba? Ang pagkakabigkas mo doon.
Parang kayo na ba? Parang ganun. Parang may mahaba dun sa... Yun ang kakaiba sa mga taga-Morong. Kakaiba ba talaga? O, yun yung accent na parang, ang tawag doon, noticeable pag mga taga-Morong talaga. Ano nga ba? Paano nga ba? Paano ko ba tinanong? Tama ba yung pagkakasabi ko? May mahaba May na. mahaba. Tapos parang, minsan parang galit, minsan pa. Okay Kayo na ba? Kayo na. Kayo na ba? Kayo Parang na ba? ganun. Mali ba? Kayo na ba? Paano ba? Hindi ko, medyo maingay pero napansin ko lang na iba. Hmm. Ano nga ba? May iba nga ba? Gusto Sa mo pananalita niyo? gusto mo magpuntong Morong ako habang nagpa-podcast tayo. Sige nga. Sige. Sige. Ang pag-uusapan natin. Ikaw, pre, kamusta? Ano mga pinagkabala mo for the last? Parang, Ano pinaggagawa mo? malapit ko nang matapos yung Yung Pinocchio, gano'n. yung Pinocchio. Malapit na. Ano ba yan? Yung panan mo ng pagsasalita? Pilit ba yan o natural na lang lumalabas? Kumbaga, kailangan mo bang isipin ginagawa mo? Sa akin, depende sa kaharap. Oo, no? Ganun. Tama, no? Hindi ako sanay magpuntong Morong pag nandito. Hindi ako Hindi ka sa utak mo. Hey. kasi Isa pa? Hindi ka sanay na magsalitang morong? puntong Morong. Pag nandito ka? Oo. Oo. Yung oo namin, huo, ganyan. Bakit? Yun, Yun yung tinuro ng mga pero may point yung sinabi mo Kasi naalala ko yung ka-work natin dati. Tapos pumunta ako sa kanila. Sa province. Hindi lang magbabanggit ng pangalan para hindi lang magbibip. Sige. Tapos pumunta ako sa lugar na sa Quezon Province. Tagalog naman doon, di ba? Malalim na Tagalog. Pero pagkausap niya ako, yung regular na Tagalog accent. Ganun. Tapos wala pang split second nung kinausap niya yung taga sa kanila. Nag-iba yung nag-iba yung pananalita nila. Nakakabilib din yung switch. Yun nga, tama yung sinabi mo. Depende sino kausap mo. Magkukusa na lang yung... Kasi nung split second, pagharap niya doon, gumanon. Parang ibang tao na yung kausap. Wala, yun yung nasa ayun. Parang nag-ibang tao. Pati yung, alam mo yun, naiintindihan mo yung sinasabi niya. Pero hindi. Naiintindihan mong hindi. May mga words. May mga words. Kaya mong pagdikit-dikitin. Pero hindi mo tuloy lubusang naiintindihan yung buong sentence. Tapos naalala ko yung sabi pa ng tatay niya sa kanya. Pag nandito ka, huwag kang magsalita ng Manileño. Gumagano. Parang naiirita. Parang gano'n. Ang arte mo. Parang si Ice din pag nagpupunta ako sa amin, sa mga ate ko, ganyan. Iba yung punto naming lahat. Pati si Ate Ice, Hindi, nag-iba. na niya. Yun ang papansin Bigla niya. nag-Ilocano yun. Anyalakit din mo. Okay na. Tapos yung mga R namin, mga D namin, R. Alam mo yung sandok, sanrok. Sanrok. Dagat, ragat. Ay, yung D mo, D nyo nagiging R. R. Bakit? Kaya Sabi ng iba dahil daw maraming Hapon noon. Parang na-adapt, ganun. Maraming Hapon sa Morong. Sabi nila. Yung banyo ba, God, parang Batangas? Ikaw ga? Banyo. Ay, yung ba? Yung ba sa... Banyo. Ban. Hindi. Iba yung ba. Saan ka pupunta? Parang gano'n. Pataas yung accent. Pero ano yung emotion nun? Saan ka pupunta? Meron kasi parang dalawa napapansin ko. Meron parang galit, meron parang malambing. Tas yung isa dati, nung may nag-aaway din sa, kasi uso ang riot din sa amin dati sa street namin. Bloods and Crips ba? Dalawang basketball team na nagbabatuhan, ganyan. Gago ka Tapos napansin nung ex ko, dinala ko dun sa amin. Ba't ganun? Galit na sila pero malambing pa rin. Gago ka Parang Ilonggo, no? Tapos nung isang beses naman, puro kami mga taga-Morong nag-uusap. Merong nakapansin, ba't parang galit kayo? Kasi ang lakas ng boses, tapos madiin mga magkakasalita. Kaya lang sa Morong yung ganun. Hindi buong Rizal yan. May iba't ibang punto ang Morong, may ibang punto ang Baras, may ibang punto ang Tanay. Hindi ko alam kung bakit. Pero wala kayong dialect. Wala, Tagalog lang. Tagalog. Pero iba lang yung pananalita. Oo. Pero di ba, puntong Batangas, buong buong province yun Puntong Laguna. Pero sa Rizal,
May punto ng Morong, may punto ng May Baras. punto rin ng Laguna. Talaga? Hindi ko lang alam kung paano. Hindi yata masyadong distinct. Ang mas distinct Quezon tsaka Batangas. Ayun. Sa Rizal, iba't iba kasi yung punto ng kada bayan. Ang weird ng ganun no? Ang weird na astig. Sa Ilocano, hindi ko na-differentiate. Natetell apart yung mga Ilocano. May ba sila? Meron daw eh. Ang sabi yung narinig ko sa Baguio, matigas yung isa ng Starlock parang Bisaya. Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam yung mga ganyan eh. Mga punto. Pero frustrate siguro. Na hindi tayo nagkakaintindihan dito sa Pilipinas. Na pag pumunta ka, meron kayong common tongue, meron kayong common language, yung Tagalog. Pero hindi naman ginagamit ng buong Pilipinas yun eh. Ginagamit lang nila kasi required sa school, gano'n. Pero hindi, mo yun, parang iba yun. Bakit nag-iba-iba pa ba ganun? Naisip ko, kasi nakikinig ako ng mga Bisaya rap. As in Bisaya hindi mga isa lang. Tapos, pag di mo sinabing Bisaya yun, hindi ko alam na nasa Pilipinas galing. Kunyari, pinatugtog mo lang sa akin yun. May mga words, mapagdidikit ko. Pero pag hindi nga sinabi sa akin na Bisaya yun, hindi mo maintindihan. Isipin ko na taga-abroad yun, taga Malaysia, ganun. Ano ba siya? English? Bisaya talaga. Bisaya talaga. Nag-rap. Bisaya yung rap. Si Cookies yung pangalan nun. Sinubukan ko lang. Kasi pinapakinggan, putang ina, wala akong naintindihan dito. Ang weird ng feeling na ganun. Kasi, pag-iisipin mo, sa States, ganun din naman sila. Pero may accent lahat, pero isa lang yung language. Parang mas gusto ko naman, mas pipiliin ko yun. Yung nagkakaintindihan pa rin tayo, pero iba-iba yung pananalita natin. Dami kasi masyado eh. Ewan ko ba kung bakit pinagmamayabang natin ng maraming dialect. Pero hindi naman astig. Kasi parang pagpupunta ka sa Cebu, ganun, Davao, parang di, parang kang tourist sa sarili mong bansa. Parang ganun. Oo nga. Pero sabi naman nila maging turista ka sa sarili mong bansa. Talaga? Oo. Bago ka daw mag-abroad, explore mo muna yung sarili mong bansa. Kasi, hindi kaya dahil kasi nga, sabi nila, archipelago ang Pilipinas. Na isla-isla siya. So, yung mga culture niya magkakaiba. Nabuo yung culture na magkakahiwalay. Ganun. Nagets ko. Ayun. Kaya again, iba't ibang influence, iba't ibang culture. Pero pag tinitignan ko kasi, halimbawa, pag sabi mo maging tourist ka, ang pinupuntahan ng mga tourist beach, at some point, pag pumupunta ka sa beach, napapaisip ka na lang, pare-pareho lang to eh. Pare-pareho lang yung beach na. Oo nga. Parang walang kakaiba talaga. Hindi ka ba beach guy? Siguro hindi. Kasi hindi ko, alam mo yun, hindi ako excited mag-beach. Gusto ko, hindi ko ayaw. Pero hindi ko rin gusto. Pag andyan, okay lang, ganun. Ako din, parang ako sa beach. Overhype? Oo, yung isa pang tawag sa ganun. Overrated. Yung mga beaches. Kasi pare-pares naman tubig. Tapos hindi ka naman lumalayo din sa pinakamalayo. Oo, no? Doon ka lang din sa pang lumalangoy. Oo, no? Ayun din, pag pinagsama-sama mo lahat ng pictures mo, buong buhay mo sa beach. Yun lang din. Pare-pareho, parang pwede mo isipin isang lugar lang natin. Kasi pare-pareho lang na beach. O siguro may mga sobrang gaganda lang talaga tulad ng yung mga sandbar, yung mahabang sandbar, ganun. Mga distinct na lugar na ganun. Yung Boracay, di pa ako napunta ang Boracay, pero parang pag tinitingnan ko sa picture, parang ganun lang din. Parang Batangas. Totoo. Mas hindi ayaw kasi magbagaling, pero alam mo yun, pag nandun ka na sa Boracay, parang yung Boracay pa rin tayo. Walang hangin yung beach nila. Walang alon niya eh. Ewan ko kung part yun ng appeal. Yung walang Ayun pala, isa pa. Gusto nung iba. Yung mga surfers.
Yung malalakas naman ng alon. Oo. Ayun, nagigets ko. Nakikita ko yung ano, yung value nun sa mga surfer, yung malalakas yung alon. Pero kung tourist ka, gano'n. Oo nga. Ayaw na mag-travel. Pero parang pag-iisipin mo, mas maganda yung bundok. Oo. Mas parang mas magkakaiba. Iba-iba yung sceneries, iba-iba yung hirap ng Oo, pag-akyat no, sa tama, peak. no? Pati yung ano, may mga level pa yun eh. No? May discomfort na maibibigay sa'yo yung bundok na kailangan mo dun isolve. Hindi mo magagawa sa iba. Halimbawa, pag natatay ka, hindi ka naman pwede maghanap ng banyo. Kailangan mo lang gawin dun. Kailangan mo mag-survive. Sa beach, pwede kang makitae sa, alam mo yun, may mga pay toilet. Ganun. Tapos ang sabi ng mga nagbubundok, parang hindi pala sabi, parang may nakita akong post dati na POV ng mga galing sa bundok. Yung pagbaba nila, galing silang bundok ng weekend, tapos bumaba sila Sunday, pagbalik nila sa office ng Monday. Iba na yung pananaw nila sa buhay. Nagiging malalim yung pananaw nila sa buhay. Alam mo bakit? Daming tubig dun eh. Magbabago talaga pananaw nila sa buhay. Tapos, meron akong ganyan na katrabaho dati. Every weekend, talaga nagbubundok siya. Alam mo, sana ginawa ko yun dati nung nagbi-BPO ako. Parang, yun yung pinakamagandang escape mo. Parang nainggit ako dun sa mga nakakaisip nun. Kasi hindi ko magagawa yun ngayon eh. Kahit gusto ko. Bakit? Try mo din. Yung weekends? Hindi ko pwedeng i-give up yung weekends. Tapos, ayun, may sumama na isa naming ka-team. Kasi sanay kasi yung isa naming ka-team na yun. Kilala ko ba yun? O ibang office? Ibang office. Dito, every weekend siya. Tapos nag-invite siya ng iba naming ka-team. May sumama. Ang sinamahan niya yung parang 10/10 ata. Yung talagang takbuhan na. Yung trek. May mga takbuhan yung trek? Oo. Parang kasi 3 bundok ata. Kailangan lang nilang i-survive ng isang maghapon. Ganun. So, kailangan tatakbo ka talaga. So, 10/10. Hindi mo may namatay? Wala naman. Pero yung sumama na baguhan, yung daw kambing nagsasalita na nakikita niya. Para sa sobrang pagod. Tapos nung Lunes. Tanga na pag di naman prime yung katawan mo. Tapos biglang, ayun yung may level, napunta ka sa pinakamataas na level. Hindi ka muna nag-side quest. Oo, ganun. Tapos, nung kinalunisan, hindi kita kami sa office ulit. Galit na galit siya din sana. Bigla akong iniwan ito. Tumakbo bigla. Ano yun? Ano yun? Kailangan nilang iwan? Kasi o bagal na bagal lang talaga sila sa kabila? Siguro, wala. Kailangan niya ng iwan kasi mauhuli din siya kung hinintay pa niya yung... Pero ba't niya sinama? Ano yun? Parang siyang nag-Mount Apo? Ayun nga, yung ano eh. Kasi bisita mo yun. Hindi mo pwede iwan yun. Kaya. Pero yun ang ginawa niya. Tumakbo talaga siya. Ang sabi naman niya, kasi kung hindi ako tatakbo, gagabi hindi na ako. Wala. Yan, sobrang late na nakababa nung naisama niya. Pero, masama, yung galit niya, totoong galit o? May galit na, pabiro. Alam mo naiinis siya pero tinatawanan niya na lang din. Or at least experience niya na yun eh. Sabagay, no? Pero mo nakakita kang nagsasalitang kambing. Saan ka makakita, no? Pag naka-shrooms ka. Nakita mo, baka hindi lang, baka biglang tumayo yun. Nagsalita yung kambing. Nagsalitan, pagod ka na. Tapos tinatawanan lang din namin siya. Ay naalala ko, huwag kayong tumawa kasi nainis din ako. Pero natatawa din siya. Nagbubundok talaga yung mga yun. Ay, yung nang iwan sa kanya. Yun siya yung every weekend talaga na kada weekend namin. May kumustahan kami every Friday pala, tatanungin ng trainer namin. Any plans for weekend? Tapos sasagot naman siya. Ang sagot niya lagi, mag-hike kami dito sa bundok na to. Palagi siyang overnight or balikan lang din yun? May overnight, ganun. Tapos merong balikan din. Depende sa aakyatin nila. Minalas lang talaga yung sinama niya kasi. Mahal din yung yung hobby na yun. Pero feeling ko sobrang fulfilling na. Oo, no? Gamit pa lang. Tapos, kunyari, andun ka, magka-camping ka. Tent. No? Tapos overnight ka dun. Tapos hydrated ka. Putang tapos yung naririnig mo lang yung mga crickets. Kuliglig. Yan ba yung tawag doon? Parang ayaw mo nang bumaba yun.
Gusto ko naman, bro. Mabubuhay ka ba? Mabubuhay ka ba? Tingin mo. Mga gaano katagal kang mabubuhay sa ganong setup? Yung by choice o yung bigla na lang nag-crash yung yung aeroplano tapos ako yung nag-survive. By choice, sige. By choice. Yung mga mga isang linggo. Isang linggo. Hindi naman, mga 5 days, gano'n. Feeling ko mababaliw na ako. Maghahanap Pag by choice pag pwede naman akong umalis kung gusto ko. Pero yung pag unbearable na yung discomfort, siguro mga 5 days. Gano'n. Parang feeling ko, ba't ko ba ginagawa to sa sarili ko? May pera naman ako. Pwede ka nang maging komportable, no? Pero feeling ko, pag yung plane crash, gano'n, tapos, taon. As long as hanggat hindi ako nadidiscover. Feeling ko kaya kong umabot. Kasi pag makikita mo, pag pinapairal mo na yung survival instinct mo, wala nang hiya sa katawan nyo, ang kailangan mo lang, makakain, tas makatulog. Yun, hindi mo naisipin yung ligo, gano'n. Abot ako ng taon dun. Ikaw ba, Barry? Sa tingin mo? Yung by choice? By choice. Siguro mga gano'n din, 5 days. Kasi wala na akong magagawa after 5 days. Ano ba? Ano pwedeng gawin mo pag gano'n? Yung by choice? Siyempre, wala kang cellphone. Ano lang, magtanim ka. Or makipag-usap ka sa mga sa lokal. Ano ba? Solo ba ang natin? Or Oo nga, no? Sige, iyan natin. may mga kapitbahay ka. Nasa community ka na. Ganun, walang internet. Hiking lang talaga. Nasa gubat ka. Sige. Tapos, sino mga kasama mo? Mga lang, hikers lang din? Hindi, mag-isa mo lang. Mag-isa lang? Hindi ko kayang tumagal dun. Basta may tubig. Feeling ko yun pag may tubig, kaya ko yun. Kaya yung takot mo kasi yung ahas, gagi. Yung mga ganun. So, ang hirap mag-isa, walang kausap, mag-isa ka. Sabagay, kaya ko namang walang kausap. Yun, hindi problema sa akin yung walang kausap eh. Parang yung isa-isa lang, yung parang pare-pares lang yung nakikita mo. Yun lang. Pero hindi ba tayo ganun? Hindi ba ako ganun minsan? Nasa bahay lang din ako minsan, pare-pares lang nakikita ko. Ganun. Iba ewan ko. At least na-entertain ako sa internet. Oo. Yung pag dito, halimbawa ako, buong araw ako nag-edit yun. Tapos may mali pag di ako lumabas. Parang kailangan ko maglakad yan. Kailangan ko mahanginan. Magkaiba yung yung boredom sa loob ng apartment, tapos boredom sa labas. Ay, pag nasa outdoors ka. Kasi yun, tama. Kasi dito may choice kang gumawa ng iba pa. Tama. Pag nasa bundok ka, anong gagawin mo? Pwede ka magbukas ng 10 tab. Sabay-sabay di mo binabasa na. Ay, pala, nakakain ka na sa Flying House. Ano yun? Yung, kailan mo si 8 Tolerant? Yung restaurant nila. Si Atchak. Ayun, may restaurant sila. Ata. Ang pagkakalam ko siya may-ari. Kaibigan ni Nathan eh. Matagal ko nang alam yung Flying House. Tapos for some reason, di pa ako nakakain dun. Pero alam ko kasi kumakain yung mga comedian dun after. Hindi lang ako sumasama dati kasi out of way pag nanggaling sa Cinema 76. Ang mga kumakain dun palagi sila. Malapit lang ba yun? Sa Mouse malapit. Cinema. Malapit sa Mouse. Pero sa cinema hindi. Try natin minsan. Hindi na-try ko na. Ito yung kwento ko. Sige. So, kasi yung huling open mic ko, yung sa Urban Chic, yung sa Maginhawa, ganun. Tapos, nagkaayaan sila. Tara Flying House. Tapos, nung sinabi nila sa akin, sabi ko, game ako kasi. Hindi pa ako nakakain dun ever eh. Tapos, yung mga nakikita ko mga food, parang appetizing naman. Dun sa Instagram nila. Nung nagsustalk ako dati. Or nung napadpad ako sa Flying House Insta. Tapos sabi ko, G agad. Tapos, nung pumunta kami, sabi ko, ano orderin ko? Hindi, sabi na Banda Meal. Gagi, ito. Sabi ko, Banda Meal. Banda Meal? Kasi, mga rakista. Siguro yung mga reference. Hindi pala siguro. Mga reference sa mga food nila. Tawag dito. Mga tungkol sa banda. So, yung sabi, wag ka na magtanong, Banda Meal na lang. Sabi ni Nathan. Tapos, yun na, on-order na. Sabi ko, nagtatanong pa, may kanin ba? Hindi, wag ka na magtanong. Parang pag sinasabi nila, ito yung introduction namin ng food dito sa restaurant. Ito sigurado ako magugustuhan. Hindi mo nagustuhan. Anong kasama ng Banda Meal? Pancit Canton yun.
halata naman na Lucky Me. Tapos, may corned beef, may, yung pasta, yung sauce, I'm sure iba yung gamit nila. Pero may butter na yun. Parang nalalasahan ko yung butter. Basta pansit, may pandesal na tinost. Tapos may egg, ganun. Tapos may corned beef. Tapos may pansit. Tapos tinanong ako ni Nathan. Sabi niya, kumusta naman yung first time mo dito sa Flying House. Nagsabi ako ng totoo. Tapos nakita ko na na-disappoint siya. Sabi ko, hindi ko masyadong nagustuhan. Yung sagot niya, understood naman. Pero nakita ko sa itsura niya na, na hindi niya nagustuhan yung sagot ko. Kasi parang, pag iniisip ko, magsasabi ba akong totoo, sasabihin ko, hindi, okay. Eh, pag iniisip ko, comedian yung mga to eh. Dapat mas ma-appreciate nila yung totoo. Hindi ko talaga nagustuhan. O baka masyadong na-oversell agad na. Hindi, iniisip ko may meat siguro. Siguro pag may slab ng taba doon, may pork chop, ganun. Siguro magbabago yung kasi hindi naman ako foodie na tao eh. Pero pansit lang siya. Pansit talaga. Anong timpla ng pansit? May may butter, hindi ko alam yung nalalasahan ko baka mali ako. Iba siya masosi na Lucky Me. Alam mo yung dating kino-commercial ng Lucky Me, mag-iwan ka na konting tubig. Parang ganun. Hindi ko Bandam. Gusto ko bumalik eh. Tapos, iba na lang kakainin ko. Ang dahilan kaya hindi ko masyado nagustuhan. Kasi, may ginaya ako dating recipe ng Lucky Me dati. Sa TikTok. Yung lalagyan ng butter, lalagyan ng garlic, gano'n. Yung ibang paraan, medyo bougie na paraan. Tapos, yun yung naalala kong lasa. Tapos yung, siguro yung nasa isip ko, tama na ginagawa ko rin to eh. Baka ganun yun na. Imposible yung 250,000. Parang ganun. Parang kine-question mo yung presyo. Kasi sabi ko, nagawa ko to sa TikTok eh. May nagaya na akong ganito sa TikTok eh. Pero kung babalik ka, anong orderin mo? Nakita mo ba yung menu? Hindi ko na tinignan kasi. Sunday, banda meal tayo. Banda meal. Lahat kami nag-banda meal kasi. Tapos 250. Siguro baka na oversell tapos nag-expect ka na ito yung ito yung ang tawag sa ganun. Bestseller. Yung masarap. Kung halimbawa, pag pupunta ko sa Jollibee, ang papakain nila sa'yo una Chicken Joy. The Chicken Joy. Huwag ka na magsalita. Hindi namin kailangan ng opinion mo. Sa Chicken Joy ka muna. Hindi ka titingin sa menu. Parang ganun. Siguro yun yung, hindi talaga eh. Tapos tropa pala ni Nathan yung mga, yung sila, doon sa Itoleran eh. Andiyan sa Atcho. Tapos nagkumustahan pa sila, nag-hug. Ganun, ang tawag sa'yo. High five na. Nag-high five na marami. Kasi yung Meshwe daw malapit lang atas, dun sa area dati. Bago nag-Fairview. So, magkakaano sila. Tropa-tropa yung mga restaurant owner. Yun lang yung mga nangyari sa akin. Urban Chick. Ano ba masabi ko dun? Okay lang, nagustuhan ko yung set ko. Nagustuhan ko yung tawa. Mas maganda yun kaysa dun sa huling open mic ko. Yung Sa Wicked? Yung pina-video ko sa'yo. Tapos hirap na hirap akong panoorin. Tanga na nagkikringe ako. Pero kailangan ko talaga panoorin. Hirap ng ganun eh. Parang, ito na yung punchline. Dapat may tatawa dito. Yeah. Wala ka naririnig na feedback. Alam mo yung tawag dito? Yun yung pinag-aaralan ko ngayon. Na? Yung hindi ko may paliwanag yung pinag-aaralan ko ngayon, yung mag-deal with sa bombing. Kasi pag bumobomba ako, yung kaya naalala ko yung tinatanong kita nakaraan. Anong nararamdaman mo pag bumobomba ka? Kasi pag bumobomba ako, lumulubog yung puso ko. Parang putang na, ano nangyayari? Parang, hindi ba nakakatawa ganun? Hindi pala maganda yun. Hindi rin unique sa akin yun. Kasi base sa mga narinig ko sa podcast, meron pa nga yung yung binitawan mo yung punchline mo, tapos walang tumawa, tapos lalaki yung wide eye, lalaki yung mata mo gagawin. Tapos may kita ng mga tao yun, tapos yung the rest of the set mo na daw, basura na, kasi alam nila takot ka na. Naamoy daw. Hindi ka na comfortable. Naamoy ng audience daw yung fear mo. Kaya pag from there, kasi na-vibe din ng tao yung pagiging komportable mo.
Tapos di na sila matatawa pag yung mga susunod mo daw kasi pag naamoy na nila yung takot sa'yo. Tama naman. Yun yung siguro yung sinusubukan ko ngayon. Yung pag bumomba, okay, bumomba, kailangan ko pang next joke na. Parang ganun, parang ang dali isipin, no? Pero pag nakakatatlong jokes ka na, tapos wala pa rin tumatawa, nagpapanik ka na sa loob eh. Parang parang tutuloy ko pa ba? Yung joke ko na to. Yun yung yung nangyari sa akin, sobrang panic, umalis ako sa stage nung hindi ko pa tapos yung set ko. Yan yung pinaka-cringe. Hanggang ngayon na hindi ko kayang panoorin yung footage. Pero nakasave lang. Hindi ko lang talaga kaya kasi. Sakit eh. Ano mo yun? Tapos meron namang ano yung sasabihin ko? Yung nag-iiba ka ng set. Hindi yung ganun minsan ginagawa ko eh. Tama. Dati. Sige, tuloy mo. Nung una-una na bawa na ito yung set na gagawin ko. Tapos pag hindi ako nakarinig ng tao din sa pangalawang joke, babalik ka sa ibahin ko. Bigat nga Pero naisip ko na actually sa inyo ko natutunan yung anong magagawa, open mic to. Parang nagtanong sa akin dati nung isang beses, may bago ka ba? Meron lahat bago. Nakahanda akong bumomba ngayon eh. Parang ganun na lang iniisip ko. Handa akong bumomba? Handa akong bumomba. Dati mo nakakatulong yun? Yung ganun pag-iisip? Actually, parang lang siya. Hindi ko alam ang tawag doon na pampalubag loob na siguro. Pang lang, validation. At least kung bumomba ako, expected ko na to. Parang ganun. Pero nakakatawa. In contrary dun sa bumabomba ka. Pag yung tingin mo yung joke mo, corny, pero may tumawa. Parang doon ka naman magbo-boost ng confidence mo na, ay, okay pala yung joke ko Yun, nakakatawa pag ganun. Yung sabi ko, yung goal ko nung last open mic ko, pag bumomba to, iwa-walk past ko na parang walang nangyari. Pero pinansin ko pa rin. Sabi ko, alam mo yun, parang gusto ko ng validation na, kasi nakakatawa nga naman na, pag tawag dito, ano yung pinansin in English? Benign. Diba, tawag dito? Ano ba? Yung stating the obvious, bumomba ka, kailangan mong kasi yun yung siguro yung mga unang natutunan ko dati. I-address. Na kailangan mo i-address yung, may term ako holy shit, man. May, kailangan mo maging in the moment, na lahat papansinin mo, ganun. Pag bumomba ka, kailangan mo daw pansinin. Pero unti-unti na akong di naniniwala dun eh. Kung bumomba, parang yun nasa isip ko, pag bumomba tong joke na bago na to, magpo-proceed na ako dun sa next. Tapos papanoorin ko, what went wrong? Parang ganun na lang tanong. Hindi ko talaga kaya. Parang nagbumabalik ako sa default kapag nagpapanik ka. Ewan ko ba't nararamdaman ko pa rin yun? Parang halimbawa, kasi syempre ibabato mo yung joke na to bago. Parang gusto ko may tumawa dito. Parang ganun. Tapos pag hindi mo na kuha yung expectations mo, doon medyo naka-question mo na yung kung tama ba yung ginagawa mo. May mga ganong times. Pero lately, ayun nga, bago to eh. So kung bumomba, okay lang. Improve ko na lang next. Naiisip mo talaga yun? Buti ka pa. May mga ganun eh. Handa akong bumomba ngayon. Kasi bago naman tong joke. Ayun nga yung sinasabi ko yung ina-address ko. Yung halimbawa, alam ko hindi nagki-cringe yung mga comedian pag may gumagawan. Kasi alam ko nagki-cringe din ako eh. Pag tinatry pang isalba, para lang. Parang gumagawa ka ng joke about dun sa joke mo. Kasi sinasalba mo na lang. Ewan ko kung tama yung halimbawa, kunyari, bumamba yung joke. Tapos biglang magsasalita. Ayun yung joke na yun. Parang pero yun yung alam mo, idol ko sa ganyan. Si hindi naman idol, pero sige, idol lang nga. Si RJ Carbonell. Ang dami niyang joke savers. Yun yung nakakatawa sa kanya. Oo, kasi okay sa kanya yun kasi one-liner siya eh. Ang dami niyang naman mag-joke saver ng story. No? Oo nga, nangaba na sinabi mo. Tapos punchline. Ayun ang joke. Pero yun, ang galing ng parang ang dali mo i-redeem yung sarili mo pag may mga short jobs ka na jokes. Tama na. Pero pag, kasi ngayon, unti-unti ko nang tinatanggap na yung joke ko, story.
Kasi hindi ko talaga feel yung one-liner, yung ano ang tawag sa ganito. Ano? Yung mga ganun. Yung mga ganong joke pang ano ba? Mga fillers. Unti-unti ko na, kasi hindi ko naman ginagawa yun, yung ganun parang joke. Hindi ko rin sinasabing mali yun sa mga comedian. Pero feeling ko, tayo na may lamok. Hindi para sa akin yung ganun. Yung, ano, ang tawag sa ganito. Ano yung ganun. Pag may gumagawa, nagkikringe ako. Parang nag-post ako. Napaka-original kasi. Hindi ko rin sinasabi ako yung pinakamagaling I'm sure may nakikinig na stand-up comedian dito. So nag-post ako ng ganyan na joke sa atin sa comedy group. Tapos may nag-comment. Sabi, ano ang apelido na ganyan? Tapos may nag-comment, sabi, saan to papunta? Sabi ko, nakita ko yun, putang ina ako nga. Sakay yan. Kasi nung naisip ko yung joke na yan, naibato ko yan kay Ice. Tapos, tumawa siya. Hindi, parang nakakatawa yung kakornihan. Parang ganun. Yung awkward na. Nakakatawa din, matatawa ka. Kaya ako na-post. Parang nakakatawa yung kakornihan ng joke na to. Ngayon ko nga rin yun. Pero may sense nun kasi pag-isipin mo, writing group yun. So, hinahayaan mo na i-criticize ka. Ano yun? Nag-i-invite ka na i-criticize yung joke. Pero hindi ko ginagawa yun. Parang sinabi sa akin ni Marvin na pag tinatanong daw siya tungkol sa comedy ng iba. Sabi niya, kailangan showbiz ka sumagot. Sabi niya. Na, okay naman. Kasi sabi, doon ka na magkakaroon ng kaaway. Kasi, okay lang naman siguro sa kanya to. Kasi ginagaya ko na Pag may nagtanong, kamusta yung comedy? Okay naman. Kumbaga yung totoong opinion ko, sa akin na lang. Or dun sa, halimbawa, sa mga ka-close ko. Ganun. Pero pag halimbawa, hindi mo na masyado, yung nasa green room lang kayo, ganun, pas nagtanong, ang isasagot ko na, safe palagi yung showbiz na sagot. Para hindi ka napag-uusapan. At saka parang kasi si Marvin napag-usapan siya Ay, wait. Hindi yung sa alam mo yun, yung may kumakalat na chismis dati. Grabe yung chismis, no? Kaya yun din ata yung sama ng loob niya dati. So, wala siyang ginagawa. Tapos, nachichismis siya. Tapos, parang ang chismis may ginawa daw siya. Hindi. Ewan ko kung dapat ko pag-usapan dito. Pero may kumalat na chismis na alam niya sa sarili niya hindi siya. Tapos, hindi nga siya aware na may chismis alam ko na. Tapos, siguro kaya dahil dun, na na rin siya. Kasi showbiz siya sumagot Parang, siguro na-trauma. Na-trauma si Tanga. Na-trauma si Gago. Kasi kahit ako nung dati, may narinig din ako yung impression nila sa akin. Okay lang yung impression. Yung first impression kasi, tanggap ko na yun. Na maangas yung mukha ko. Talaga, tsaka mabilis magalit. Mabilis mainis sa mukha ko kasi nakakainis naman talaga. Yung mga ganito mo. Yung matatapang. Yung palagi nakasimangot. Gets ko yun. Sa lubong kilay. Ganun. Pero, may time din na naglaylo ako. Hindi, andun, nag-open mic lang. Pupunta lang ako. Hindi ako kumikibo. Hanggang ngayon actually. Kung papansinin mo, hindi naman ako nagsistay sa green room. Hindi trauma pero ayaw mo lang. Hindi mo lang gusto yung feeling. Tayo na may nagsabi kasi sa akin, sabi, alam mo ba anong tawag nila sa'yo? Ano? Mayabang. Tapos parang na-hurt ako kasi hindi ako nagbigay ng dahilan para masabihan ako mayabang. Okay lang yung maangas yung mukha. Kasi tanggap ko yun. Pero meron na yun yung tingin sa'yo gagawing mayabang. Kaya ang simula nung sinabi sa akin nung comedian na yun, hindi ako nakipagsalamuha. Kaya, tapos yung din, ultimately nagpa light bulb moment sa akin nung sinabi ni Mikey na colleagues tayo dito. Tapos parang natauhan na, hindi tayo magkakaibigan dito. Magkakatrabaho tayo. Hindi natin kailangan maging magkakaibigan. Siguro may nagbo-blossom into friends. Pero hindi kailangan lahat. Ganun. So, parang yun yung realization ko naman. Tapos, paulit-ulit din sinasabi nila James, nila Victor, dun sa mga podcast nila. Dati dun sa sa The Overlap. Yan. Ang ganda ng podcast na yun, tinigil niya. Hindi niya na siguro. Busy na yun. Busy. Pero yun nga, yun paulit-ulit, sinabi ni James yun na hindi kayo magkakaibigan, nagkataon lang na pare-pareho kayo. Pare-pareho kayo ng hilig
or si Victor nagsabi nun. So, hindi walang pressure makipagkaibigan. Pero, kung may ganyan sa akin siguro na may mas gusto ko na marinig na rin siguro. Talaga? Oo. Kasi kung ang hirap naman nung pupunta-punta ako doon tapos may iba pala yung usapan ng ibang ayun yung point ko eh. Mas okay sa akin na sasabihin. Ganun. Hindi ka ba naniniwala na ignorance is bliss? Ha? May point naman yun. Pero sa akin, mas gusto ko na kung at least kung meron akong dapat baguhin, magagawa ko kasi sinabi sa akin eh. Pero kung masasaktan ako kung wala naman akong dapat baguhin pero pangit kasi pag nasisway yung tingin sa'yo na ibang tao. Kasi di ba tama parang ikaw nagsabi sa akin nun eh. Na pag biglang nawala ako. Kasi ako mabilis ako mainis. Tapos pag nakausap mo yan, magbabago yung pananaw mo. Kasi okay naman sila pag nakausap mo. Pero pag nakakakuha ka ng second-hand information sa isang tao na hindi nanggaling, kumbaga, parang nasisway na yung opinion mo, parang gano'n. Hindi naman, hindi yan unique sa Pilipinas or sa comedy. Sa buong mundo yun. Na pag, yung mapapaisip ka, okay naman siya. Bakit yun yung mga naririnig ko, yung mga gano'n? So parang mag-hate na ba ako? Kasi yun yung sabi ng kasi iba. Yun din yung problema ko, napaka-hateful ko ng tao. Alam mo yun, pag may halimbawa ikaw nagkwento ka, sabi mo, hindi ko akas na ito. Parang, nasisway na yung opinion ko. Ay, maangas pala ito eh. Parang ganun. Parang galit na ako para sa'yo. Kasi ginagawa din hindi naman ginagawa. Actually, nagde-disclaimer na yun. Si Michelle. Yung jowa ni Jose. Ayun. Kasi nakaraan naginuman kami. Tapos parang palagi siyang kinikwento sa akin na pag kinikwento niya talaga nakukuha niya yung gigil ko. Kasi never ko na-meet yung tao, pero base sa pagkakakwento, hindi ko naman sinasabing hindi rin totoo yung sinasabi niya. Pero na ngayon, galit na ako sa tao na hindi ko pa nakikilala. Yung sobra-sobra na yung galit ko sa isang tao, pero never pa kami nag-meet. Never ko pa siya nakausap. Kasi yun nga yung mga finifeed sa akin ng mga information, puro negative. Hindi ko rin sinasabing hindi sila tama. Kasi feeling ko sobrang tawag dito. Sobra naman yung tao na yun. Talagang parang bully talaga eh. Pero dahil nga never yung point ko eh, never ko siya na-meet pero grabe yung hatred ko sa kanya. Dahil sa kwento ng dahil sa kwento. Hindi ko sinasabing dito to, pero yun yung character flaw. Pero ang hirap ng ganyan kapag biglang napatunayan mo na or hindi mo napatunayan. Yung pagdating sa'yo, okay naman siya. Parang doon nagsisimula yung conflict na sinong kakampihan ko ngayon? No? Kasama ba ako dito o dito? No? But yun din eh. Hindi kasi maganda yung chismis. Lumalayo ako sa mga chismosa ng mga na comedian. Kasi may mga, pag inisip ko, may mga bagay na hindi ko na kailangan malaman eh. Kumbaga, yung mga information na to, icing on top lang to. Pero generally, obviously mabubuhay ako kahit wala yung mga info na to. Parang ganun. Meron mga hindi naman ganun kahalaga sa sa pagko-comedy mo ganun. Pero ang sarap talaga chismis pare. Alam mo yun? Okay din. Kasi hindi ko naman sinasabing mali. Kasi mali lang siya pag sobrang mali. Hindi na totoo. Kailan nagiging mali? Kailan hindi na fun yung pag-cheat? Kasi ang sarap mo ng chismisan eh. Pag hindi na ang sarap pag-usapan ng wala. Alam mo yun? Totoo. Lalo sa inuman. Tayo nang sarap gawing Kasi pulutan. Masama ba yun bilang kaibigan? Halimbawa. Tingin ko. Pero pag sa amin kasi pag wala yung isa, i-chat na lang sa GC. Pinag-usapan ka namin, ganito. Talaga, sinasabi niyo pa. Pero kasi, wala namang masama dun sa pinag-uusapan namin sa kanya. Sa tingin ko, pag hindi mo kayang sabihin sa mukha niya yung mga pinagsasabi mo, ayun yung mali. Yun yung mali. Oo, tama. Kaya, parang mahalaga. Kasi, feeling ko hindi man 100%, pero sinasabi ko na yung mga sinasabi ko ngayon, sasabihin ko sa mukha niya. Halimbawa, eto tayo, pinag-uusap tayo ngayon. Tapos wala si Marvin. Tapos pinag-uusapan natin si Marvin. Siguro yung mga
sinasabi ko, dapat kaya ko rin sabihin sa mukha niya. Para hindi para hindi magtunog ill comments. Parang ganun. Tsaka ano yun eh, parang paplastika na din yun kasi kaibigan mo siya tapos. May mali ba sa pagiging plastic, pare? Tingin ko meron. Yung sobra, yung good face ka sa harap niya tapos pag talikod niya, magkahiwalay na kayo, iba na yung sinasabi mo. Yun yung masama siguro. Tama na. Pero yung sinasabi mo na dati na, anong tawag doon? Kaya mo makipagkwentuhan, no? Wala naman siguro. Kasi doon nag-simula. Plastikan yun, pero kasi, ano ba? Kayo nag-start ng connection minsan. Oo, tama, no? Oo, kasi may mga barrier pa. May mga invisible walls pag nag-uusap kayo. Kumbaga, hindi mo pa binibigay yung todong ikaw. Pero pag nakipagkwentuhan ka pag nag-gain na yung trust, no? Oo, yun. Doon kayo makakita ng open grounds nyo. Kasi, alam mo, yun yung, nag-uusap kami ni Ali nakaraan. Yun yung nakakamiss sa, no? Sa corpo. Chismisan. Oo, pahamis. Kasi may katim ako dati. Thunders na siya. Ewan ko lang ang definition ng Thunders. Pero pag 40 years old ka, tapos nasa, corporate ka na ganun, parang tingin na sa'yo Thunders eh. So, ganun. May Thunders doon. Tapos, nasa kanya talaga lahat ng chismis. Kahit anong itanong mo, alam. Uy, ano nangyari dito? Kasi, yan eh. Workplace yan. Dami nangyayari sa workplace eh. Na mga, na ligawan, bastedan, ganun. Ahasan, ganun. Tapos, alam niya talaga lahat. Parang, alam mo yun, sobrang chismosa niya, na sobrang rin niya, sobrang entertaining. Kaya nakakamiss din yung mga ganun yung, nyari, magsabi ka nga ng sobrang luma, Tisusan. Tisusan, ano nangyari dun sa alam niya? Oo, alam niya, doon sa team. Pansin mo, wala na yung isa doon. Oo, gagawin. Kahit anong tanong mo, alam, nakakamiss yung ganun, yung ganung klaseng interaction. Guess natin si Susan. Ayoko. Alam niya lahat ng chismis. Ano pa rin yun eh, parang 10 years na ito siya sa mundo dyan. Gusto na kaya. Tapos nakakatawa pag, lasing ako. Tapos, yung may chismis sa office nila, Ice. Tapos nagagantuhan sila. Tapos, ako yung nag-spill ng tea. Kasi alam ko yung kwento eh. Tapos, hindi ko naman sila ka-office, hindi ko sila nakikita. Araw-araw. Doon ko sasabihin, di ba kayo ni ganyan? Hindi nila alam na alam ko, parang gano'n. Kaya, kaso nakakapahamak din yun eh. Sa isang mapapahamak. Oo, no? Pag nagbida-bida ka. Kasi, kanina ko malalaman sa kanya lang din naman. Kinausap ako, huwag ganun, kasi ako yung mapapahamak sa akin. Pero sarap lang din makinig pag... May maganda akong kwento, pare. Okay. Di tungkol sa akin to. Pero feeling ko naman okay lang sa kanya. Sa ate ko. Yung ate ko, meron siyang best friend dati, dalawa. Yung ate ko kasi dati nasa top 2 siya sa class. Tapos yung mga yung mga kaklase niya kulelat. Yung dalawang best friend niya kulelat. Tapos, yung Ilocano kasi ng bobo, tabad. Tabad. Tapos, sinasabi niya, sa bahay, sinasabi niya ng bobo, ang tatabad daw ng dalawang kaibigan niya, dalawang kasama niya. Siyempre, pag elementary pa lang naman yun. Tapos, siyempre sa bahay niya, sinasabi niya, mahina sa klase, ganun, tamad, ganun. Tapos nasa jeep kami. Tapos, bigla ako nagsalita. Sabi mo, andun din yung kaklase niya. Sabi mo nga, tabad siya eh. Siguro grade 3 ako. Tapos pag naalala ko, nung pag pinagkakwentuhan namin na ate ko yun, sabi niya, naalala niya daw yung mukha. Nung sinabi ko yun, naalala niya daw yung mukha nung kaklase niya. Nung sinabi ko, nung nalaman niyang tingin pala sa kanya ni ate tabad. Pahamak kayo. Pahamak, no? Pero friends pa rin naman sila ngayon. Hindi natin. Dahil doon. Hindi naman dahil doon, pero kasi isip mo, bata pa yun. Sabagay. Tsaka naghihiwalay talaga yung mga matatalino at tabad pagdating ng high school. Sabi ko pa, sabi mo nga, tabad siya eh. Gumanon ako. Bakit mo sabi yun? Anong Hindi ko alam wala eh. naman. Nasabi mo lang ganun. Oo, bigla lang lumabas sa bungang ako. Nakakaawa din. Pero kasalanan ko ba? Na may masama ba nangyari? Kasalanan, hindi ko rin alam na sobrang below the belt. Yung sinabi ko. Grade 3 ka pa nun eh.
Pero siguro ngayon. Pero siguro natauhan yung ate ko, puta, hindi trustworthy to. Tsaka bata pa eh. Siguro kung ngayon, ayan, may ano ka na. Parang, sa inyo na lang yan siguro, kung ganun mga kwento. Kasi alam mo na yung mangyayari. Yung mararamdaman ng isang tao pag narinig niya yung mga Tama, no? sakit eh. Ay, napunta sa chismisan. Ikaw, may chismis na ba na kumalat sa'yo? Sa akin. May chismis na ba kumalat sa'yo? Parang wala akong maisip na ano. Or hindi ko naririnig. Pag-uusapan ka. O, ayun nga yung naiisip ko na kung may chismis sa akin, sana nalalaman ko. Para ano. May magbabago ba pag nalaman mo? Siguro, kung meron akong dapat baguhin, maglalaylo ako sa ganyan. Oo, no? Yan ba, yun nga yung tingin nila sa akin mayabang. Ay, sabihan na rin ako mayabang. Tawag dito, ayun din ang napansin ko, galit yung mga comedy. Ewan mo ba, dapat sinasabi ko to. Pero observation ko lang naman eh. Nabubwisit sila sa mga bida-bida ng mga baguhan. Yan yung nakita ko. Na ayaw nila ng pumapapel pag bago pa lang. Yung maraming sinasabi pag bago pa lang ganun. Sa lahat naman yata eh. Siguro ito yung alam ko kasi ito pa lang yung napasukan ko na community. Na open sila. Kung wala ka naman, kung hindi ka pa talaga fan. Kasi mahalaga yung respeto eh. Kailangan mo i-earn yun, hindi mo hihingin yun sa mga doers. Hindi pwedeng sabihin mo respeto nyo kahit mag-kill. Kailangan parang gradual na ma-earn mo. Isa rin yan sa mga reason ko kung bakit hindi ako masyadong parang nahihiya ako makihalubilo sa green room ganyan. Nahihiya ako kasi kahit ako hanggang ngayon mga killer sila tas doon nahihiya ako ganun. Pero okay lang yun eh. Kasi yun nga, fan ako ni Jesselnick. Sabi niya 20 years in, feeling niya daw ano pa rin siya. Outside looking in pa rin siya sa stand-up comedy. Na hindi pa rin niya alam kung ano mga nangyayari. Pero okay lang yun. Parang pag iniisip mo, hindi naman maganda. Kasi nagbibuild ng character, nagpapakapal ng balat mo, nagpapa-thick skin sa'yo. Kasi syempre gaguhan yun sa green room. Narinig mo na ba kung paano sila maggaguhan dun? Hindi. Feeling ko. So, sobrang magbe-below the belt dun. Kasi parang doon ginawa yung green room. Hindi naman unique yun sa Pilipinas. Pag narinig ko rin sa mga podcast ng iba, pag nasa green room talagang hindi kailangan pero natural na ginagago nyo yung isa't isa. Talaga? Kasi yun ang ginagawa ng mga comic. Hindi yun yung requirement pero nangyayari talaga eh. Na kailangan ikaw yung pinaka nakakatawa dito. Parang ganun. Ikaw yung may pinaka masakit na sasabihin. Yung parang sa GC mas malala pa pag nasa green room. Mas malala yung green room kasi harap-harapan. Sa bagay. Kasi nakakatawa yung banter. Masaya pag hindi ikaw yung yung kabanteran ganun. O ibang ka. Hindi ikaw yung pulutan. Masaya makitao. Pero pag nasa iyo, parang gusto mo na lang matunaw sa kinakaupuan mo. Dapat kailangan umisip ng mabilis ka dapat na mag-rebut ng bawi. Pero, yun tingin ko pag kaya hindi na ako tumatambay dun. Siguro pag tumambay ako sa green room tas ganun na nangyari, ako naging pulutan. Hindi ko alam gagawin ko. Pero bilang sa kamay, bilang sa isang kamay kong kahit sa most, di ako tumatambay doon sa likod. Saan ba tambayan sa most? Sa likod? Yung smoking area sa likod. Pero parang okay lang yun. Hindi ako missing out. Halimbawa, pag nag-start na yung open mic sa Wicked Dogs, tapos naririg mo, ang lakas ng tawa nila sa loob. Wala akong nafe-feel na FOMO. So, nagpunta ka para sa sa comedy. Pero astig siguro kasi din yun eh, parang networking ganun. Halimbawa sobrang naging ka-close mo yung mga nag-produce ganun. Pwede kang magkaroon ng fast lane sa pagkakaroon ng show, no? Pwede. Kasi na-gain mo yung trust nila eh. Alam nila kung paano ka mag-banter. Hindi rin naman basura yung mga mapapabilis ka talaga yun. Tapos alam nila kung paano ka mag-isip. Parang ganun. Parang alam nila na kahit isa lang ko to sa stage, kakayanin na ito. Parang ganun. Mas mabilis ka mag-isip.
Kasi sobrang bobo ko kasi nag-umpisa eh. Yung wala akong, hindi ako maboka. Hindi rin ako yun yung pinaka hindi ako nagre-report ng high school, college, ganun. Sobrang binabasa ko lang. Wala akong, nag-umpisa akong zero talaga dito. Wala akong talent buong buhay ko, pare. Dancer ako dati, pero dancer naman lahat dati, nagka-Jabberwockies eh. Lahat ng harap maging dancer, nalaman mga Pilipino yung mga Jabberwockies. Nagpe-perform kayo? Sa stage? Talaga? Yes. Lalo na sa seminary. Kasi konti lang namin. Kailangan talaga mag-perform. Tapos yung mga buwan ng wika namin, linggo nangyayari. Kasi yun yung visiting day. Pero wag na yun, huwag na pag-usapan. Chismis. Ano ba? Okay naman, nakaka 1 hour na tayo. Magano tayo, 30 minutes tayo para magbangko lang tayo. Ano nga pala, ang Norem Podcast. Okay din naman yung ganito, no? Parang free fall. Free fall. Free fall. Hindi naman kami madamot sa sangang-sangang kwentuhan. Kaya kung alaws kayo, Norem kami.